Isang malakas na kalabog ng nabasag, nababasagin ang bumasag sa katahimikan ng malawak na dining hall. Agad na napatingala si Ricardo Sandoval mula sa kanyang tablet. Sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakita niya ang basag na baso, ang yelong kumalat sa mamahaling Persian rug, at ang nanginginig na kamay ng kanyang anak na si Migs. Isa na namang abala, ang tanging naisip ni Ricardo, kasabay ng bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Ang isip niya ay nasa quarterly report pa rin na kailangan niyang isumite bago magtanghali. "Oh, Migs, anak, dahan-dahan lang," malambing ang boses ni Isabel, ang kanyang pangalawang asawa. Mabilis itong tumayo, kumuha ng table napkin at lumapit sa 15 anyos na bata. Ang bawat galaw ni Isabel ay puno ng grasya na para bang isang eksena sa pelikula. Ngunit sa likod ng perpektong ngiti, may isang bagay na hindi nakita ni Ricardo. "Okay ka lang, Migs?" tanong ni Ricardo. Ang mga mata ay mabilis na bumalik sa screen ng kanyang tablet. Tumangulang ang bata, hindi makatingin sa kanya. Nakayuko ito. Ang buhok ay tumatakip sa kanyang mga mata. "It's okay, darling," sabi ni Isabel habang marahang pinupunasan ng kamay ni Migs. "Aksidente lang yan, Yoli. Pakilinis naman nito." Mabilis na lumapit ang kasambahay na si Yoli. May dalang basahan at dustpan. Hindi ito nagsalita, ngunit nahagip ng tingin ni Ricardo ang mabilis nitong pagsulyap kay Migs. Isang sulyap na puno ng pag-aalala. Isang sulyap na masyadong mabilis para pag-isipan ni Ricardo. Bumalik si Isabel sa kanyang upuan. "Kumain ka na ulit, Migs. Huwag mo nang isipin yon." Ang tono niya ay malambing, ngunit ang pagkakahawak niya sa sarili niyang kubyertos ay mahigpit. Napakakipot ng kanyang mga daliri sa paligid ng pilak, sapat na para mamuti ang mga ito. Ngunit hindi ito napansin ni Ricardo. Para sa kanya, tapos na ang insidente. Naayos na ang gulo. Ang mahalaga ay ang katahimikan at kaayusan sa pamamahay ng mga Sandoval. Nagpatuloy ang almusal. Ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato. Isang perpektong katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Ibinaba ni Ricardo ang kanyang tablet. Sumimsim siya ng kape at tumingin sa kanyang asawa. Si Isabel ay larawan ng kagandahan at pagiging sopistikada. Ang perpektong asawa para sa isang CEO. Ang perpektong ina para sa kanyang anak. Iyon ang pinaniniwalaan niya. Iyon ang kailangan niyang paniwalaan. Pagkatapos ng ilang sandali, dinala niya ang kanyang tasa sa kanyang home office. Isang silid na puno ng mga libro at amoy ng lumang papel at mamahaling leather. Ito ang kanyang santuwaryo. Isinara niya ang pinto at kasabay nito ay ang pagpikit ng kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, sinusubukang alisin ang imahe ng basag na baso. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang silver frame na litrato sa kanyang mesa. Si Eliza, ang kanyang unang asawa. Sa litrato, tumatawa ito. Ang mga mata ay kumikinang sa saya. Sa tabi nito ay isang maliit na Migs, mga 5 taong gulang. Nakakapit sa kanyang kamay. Masaya sila. Totoo ang kanilang ngiti. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Ricardo. 5 taon na ang nakalipas mula nang kunin si Eliza ng sakit. Ngunit ang sakit ng pagkawala ay naroon pa rin. Tulad ng isang multo na laging nakasunod. Mabilis niyang iwinaksi ang alaala. Hindi ito nakakatulong. Ang trabaho. Ito ang kanyang kanlungan. Ang mga numero, ang mga kontrata, ang mga business deal. Lahat sila ay may lohika. Walang emosyon, walang sakit. Ilang oras ang lumipas. Nang lumabas siya para kumuha ulit ng kape, nakita niya si Isabel sa sala. Kausap ang isang event coordinator. Ang kanilang pinag-uusapan ay ang nalalapit na Sandoval Corporation Annual Charity Ball. "Everything must be perfect," dinig niyang sabi ni Isabel. "The flowers, the lights, the music.
I want it to be the talk of the town. Ngumiti si Ricardo. Ito si Isabel. Laging mahusay, laging kontrolado ang lahat. Malaking tulong ito para sa imahe ng kumpanya. Lumapit siya. Magandang umaga. Oh darling, nandyan ka pala. Bati ni Isabel, ang nangiti ay mas lumawak pa. Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa ball. It will be our biggest one yet. I have no doubt. Sagot ni Ricardo. You always do a great job. Tila may naalala si Isabel at isang kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Ricardo, ang kanyang nangiti ay mas naging matamis. Alam mo Ricardo, panimula niya, ang boses ay puno ng kasabikan. May naisip akong napakagandang ideya para gawing mas espesyal ang gabi. Ano yon? Humarap si Isabel sa direksyon ng hagdanan na para bang alam niyang nandoon si Migs, tahimik na nakikinig. Naisip ko, oras na para mas makilala ng lahat ang ating anak, ang tagapagmana ng Sandoval Corporation. Naguluhan si Ricardo. Anong ibig mong sabihin? Ang nangiti ni Isabel ay umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na nagpadala ng hindi maipaliwanag na kaba kay Ricardo kung bibigyan niya lang ito ng pansin. It will be a wonderful surprise. Siyempre, Migs will give a short speech. Panahon na para ipakita niya sa lahat na isa siyang tunay na Sandoval. Hindi nakita ni Ricardo ang mabilis na pag-igting ng mga balikat ni Migs mula sa itaas ng hagdanan. Hindi niya nakita ang takot na gumuhit sa mukha ng kanyang anak. Ang nakita lang niya ay ang kumpiyansa sa mukha ni Isabel at para sa kanya, iyon ay sapat na. Natapos na ni Yoli, linisin ang mga bubog sa sahig nang marinig niya ang malamig na utos ni Ma'am Isabel kay Migs na umakyat sa kwarto nito. Walang imik na sumunod ang bata. Ang mga balikat ay nakakrus, ang bawat hakbang ay mabigat. Sinundan sila ng tingin ni Yoli hanggang sa mawala sa pasilyo sa itaas. Huminga siya ng malalim. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila kasing bigat ng buong mansyon. Ilang sandali pa, bumaba si Ma'am Isabel. Perpekto pa rin ang tindig na para bang walang nangyari. Yoli, pakidala na lang ng gatas si Mig sa kwarto niya. Sabi nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. Abala sa pagpili ng sapatos sa isang online catalog sa kanyang cellphone. Opo, ma'am. Pagpasok ni Yoli sa kwarto ni Migs, dala ang isang baso ng gatas na abutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Ang mga kamay nito ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Migs, anak, malambing na tawag ni Yoli. Hindi lumingon ang bata. Dahan-dahang inilapag ni Yoli ang gatas sa bedside table. Umupo siya sa tabi nito, maingat na huwag itong magulat. Sa loob ng 10 taon niyang pagsisilbi sa mga Sandoval, si Yoli na ang nakasaksi sa paglaki ni Migs. Mula sa isang masayahing bata hanggang sa isang binatilyong laging nababalot ng lungkot. Inumin mo na itong gatas mo bago pa lumamig, sabi ulit ni Yoli. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Migs, bumagsak sa kanyang kamay. Agad niya itong pinunasan na para bang isang pagkakamaling hindi dapat makita. Diyos ko, kawawang bata. Napabuntong hininga si Yoli at sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe mula sa nakaraan. Ang hardin ng mansyon, naliligo sa sikat ng araw. Naroon si Ma'am Eliza, ang unang ginang, nakaupo sa damuhan. Hinahabol niya ng tingin ang isang maliit na batang lalaki na tumatakbo. Medyo paika-ika dahil sa kanyang leg brace, ngunit ang halakhak ay abot hanggang langit. Dahan-dahan lang, Migs. Mahal ko, sigaw ni Eliza. Ang boses ay puno ng dalisay na pagmamahal at saya. Baka madapa ka. Hindi po, Mami. Kaya ko po. Sagot ng maliit na Migs. Ang mukha ay puno ng pawis at ngiti. Napakalayo noon sa ngayon. Napapikit si Yoli. Ang kirot sa kanyang puso ay halos hindi niya makayanan. Kung nandito lang si Ma'am Eliza,
Hinding-hindi niya hahayaang maging ganito kalungkot ang kanyang anak. Pinilit ni Yoli ng ngumiti. Sige na, Migs. Magpahinga ka na. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Tumangulang ulit ang bata. Lumabas si Yoli ng kwarto, isinara ang pinto ng dahan-dahan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang isang tumpok ng mga drawing paper sa isang maliit na mesa. Mga gawa ito ni Migs, mga larawan ng mga puno, mga ibon at minsan, isang malabong imahe ng isang babaeng nakangiti na alam ni Yoli ay si Eliza. Ito ang munting mundo ni Migs, ang tanging paraan niya para ilabas ang kanyang nararamdaman. Ngunit nang dumaan si Ma'am Isabel, huminto ito at tiningnan ang mga papel na may pagkadiri. Ano ang kalat ito, Yoli? Mataray na tanong nito. Mga drawing po ni Migs, ma'am, sagot ni Yoli. Nakakalat lang dito, itapon mo lahat yan, utos ni Isabel. Nagdudulot lang ng dumi sa bahay. We must maintain order and elegance in this house. Pero ma'am, pinaghirapan po ito ng Isang matalim na tingin mula kay Isabel ang nagpatahimik kay Yoli. Gawin mo ang sinabi ko. Tumango si Yoli, kinuha ang mga papel, at naglakad papunta sa kusina. Ang puso niya ay parang pinipiga. Itapon ang mga ito, ang mga nag-iisang bagay na nagpapasaya kay Migs. Hindi niya kaya. Sa halip na itapon sa basurahan, maingat na tiniklop ni Yoli ang mga papel at dinala sa bodega sa likod ng bahay. Doon, sa gitna ng mga lumang gamit at alikabok, itinago niya ang mga drawing sa loob ng isang lumang maleta. Ito ang kanyang munting pagsuway. Ang kanyang munting paraan ng pagprotekta sa alaala ni Eliza at sa kaluluwa ng anak nito habang nag-aayos siya ng ilang gamit sa bodega para pagtaguan ng mga drawing. Narinig niya ang boses ni Isabel mula sa hardin, may kausap sa cellphone. Ang boses nito ay mahina, ngunit sapat na para marinig ni Yoli. Oh, of course the charity ball will be fabulous. No, he's fine. He's just, a bit of a challenge. Isang pabigat, kung tutuusin. Pero kailangang alagaan ang imahe ng pamilya. You know how it is. Pabigat. Isang ganoong salita ang ginamit niya para ilarawan si Migs. Naramdaman ni Yoli ang panginginig ng kanyang mga kamay sa galit. Paano niya nasasabi iyon? Sa kanyang panginginig, isang kahon sa itaas ng aparador ang kanyang nasagi. Nahulog ito sa sahig at kumalat ang laman. Mga lumang libro, ilang damit ng sanggol, at isang maliit na photo album. Mga gamit ni Ma'am Eliza. Nagmamadali niyang pinulot ang mga ito, natatakot na baka may marinig. Ngunit habang nililigpit niya ang mga gamit pabalik sa kahon, isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang makapal na sobre na medyo naninilaw na dahil sa katagalan, nakatago ito sa ilalim ng album. Sa harap nito, nakasulat sa pamilyar at eleganteng sulat kamay ni Ma'am Eliza. Para kay Ricardo, kung sakaling hindi ko na masabi sa kanya, naramdaman ni Yoli ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hawak niya ang isang lihim na matagal nang natutulog, naghihintay ng tamang panahon para magising. Nakatayo si Isabel sa harap ng isang salamin na may taas mula sa sahig hanggang kisame sa loob ng kanyang malawak na walk-in closet. Ang suot niya ay isang kulay esmeraldang seda na gown, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw na kristal. Ang tela ay yumayakap sa kanyang katawan sa lahat ng tamang lugar. Perpekto. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang makinis na balat, ang alahas na kumikinang, ang buhok na perpektong nakaayos. Ito ang babaeng pinaghirapan niyang buuin. Isang obra maestra ng disiplina at ambisyon. Ito ako ngayon. Isang Sandoval, isang bahagyang namang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ngiting ito ay kanyang sandata, kanyang kalasag. Ngunit sa isang iglap, habang pinagmamasdan niya ang sarili, isang ibang imahe ang sumagi sa kanyang isipan.
Isang batang babae na payat. Ang mga paa ay puno ng putik. Nakatayo sa harap ng isang sirang bintana ng isang barong-barong, pinapanood ang pagbuhos ng ulan. Ang tiyan ay kumakalam sa gutom. Ang mga pangarap ay kasing labo ng maruming tubig baha sa kanilang eskinita. Napapikit siya ng mariin. Iwinawaksi ang alaala. Hindi na ako babalik doon, kailanman. Ang charity ball na ito, hindi lang ito isang party. Ito ang kanyang koronasyon. Ito ang patunay sa lahat, lalo na sa kanyang sarili, na ang batang babae sa barong-barong ay matagal nang patay at nailibing. Dapat perpekto ang lahat. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang event coordinator. Clarice, I was looking at the mock-ups for the centerpieces. The shade of the roses is slightly off. I said crimson, not maroon. There is a difference. Sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may diin ng bakal. And the lighting? I want it to be dramatic but not harsh. Ayokong magmukhang matanda ang mga bisita sa litrato. Fix it. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibaba niya ang tawag. Ang kahusayan ay hindi pinapakiusapan. Ito ay inuutos. Lumabas siya ng closet at naglakad papunta sa silid-aklatan, kung saan niya pinapunta si Migs. Naabutan niya itong nakaupo sa isang malaking silya. Hawak ang isang piraso ng papel. Ang binatilyo ay mukhang maliit at nawawala sa kalakihan ng silid. Isang dumi, isang mantsa sa perpektong larawan na kanyang nilikha. Ngumiti si Isabel, ang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kamusta ang speech, Migs? Nag-practice ka na ba? Nag-angat ng tingin si Migs. Ang mga mata ay puno ng kaba. Oo po, Tita Isabel. Good. Basahin mo para sa akin. Nanginginig na itinaas ni Migs ang papel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Miguel Sandoval at nagpapasalamat po ako sa inyong pagdalo. Stop! Putol ni Isabel. Ang ngiti ay bahagyang kumupas. Ulit. With more confidence, you are a Sandoval. Huwag kang magtunog na parang humihingi ka ng limos. Napalunok si Migs. Inulit niya, mas malakas ng kaunti. Hindi, sabi ulit ni Isabel. Lumapit siya at kinuha ang papel. Tinupin niya ito. Hindi mo na kailangan yan. Ang isang Sandoval ay nagsasalita mula sa puso, hindi mula sa papel. Pero, hindi ko po kabisado. Then memorize it. Malamig na sabi ni Isabel. Simple lang naman ang sasabihin mo. Magandang gabi. Ikinagagalak kong maging bahagi ng gabing ito. Isang gabi na nagpapakita ng kabutihang loob ng aking pamilya. That's it. Ulitin mo. Sinubukan ni Migs, ngunit ang mga salita ay nabubulol sa kanyang lalamunan. Napabuntong hininga si Isabel, isang tunog ng pagkayamot na binalot niya sa kunwaring pag-aalala. Migs, 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 this is for your own good. Ginagawa ko ito para sa'yo, para matuto kang humarap sa mundo. Ayaw mo bang maging proud sa'yo ang daddy mo? Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang suntok sa sikmura ni Migs. Tumango siya. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Good. Now practice. Babalikan kita mamaya. At gusto kong marinig yan na perpekto. Tumalikod na si Isabel. Iniwan ang bata na nakayuko sa kanyang upuan. Habang papalabas siya ng silid-aklatan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Bel, ikaw ba yan, anak? Isang boses ng matandang babae, garalgal at mula sa malayong lugar. Napatigil si Isabel. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Kilala niya ang boses na yon. Ang boses na matagal na niyang sinubukang kalimutan. You have the wrong number, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Anak, si Tia Elena mo ito. Napatawag lang ako kasi medyo gipit kami ngayon. Baka naman wala kang Tia Elena. Putol ni Isabel. Ang bawat salita ay mababa at puno ng panganib. Dinala niya ang cellphone sa isang sulok
papalayo sa pandinig ng kahit sino. Isabel na kilala ninyo ay matagal nang patay. Huwag na huwag mo na akong tatawagan. Pinatay niya ang tawag. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakatingin sa itim na screen ng cellphone. Ang perpektong maskara ay nagkaroon ng maliit na bitak. Isang bitak na siya lang ang nakakaalam. At gagawin niya ang lahat para siguraduhing walang sinuman ang makakakita nito. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng buhay. Ang mahinang tunog ng mga violin ay sumasabay sa agos ng champagne at sa bulungan ng mga kilalang personalidad ng Maynila. Ang kislap ng mga alahas at designer gowns ay tila nakikipagkumpetensya sa liwanag ng mga dambuhalang chandelier sa itaas. Para kay Ricardo Sandoval, ito ay isang tagumpay. Nakatayo siya sa entablado, sa likod ng isang podium na may selyo ng Sandoval Corporation. Ang liwanag ay nasa kanya. Sa kanyang ibaba, daan-daang muka ang nakatingin sa kanya nang may paghanga. At sa gabing ito, habang ipinagdiriwang natin ang isang taon na puno ng tagumpay, hindi natin dapat kalimutan ang dahilan kung bakit tayo naririto. Ang magbigay pag-asa, sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Ang Sandoval Legacy ay hindi lamang tungkol sa pagbuo ng mga gusali, kundi sa pagbuo ng mga kinabukasan. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Ricardo, isang ngangiting sanay na siyang gawin. Bumaba siya ng entablado at sinalubong ng mga pagbati at papuri. Excellent speech, Ricardo! Congratulations on another successful year! Ngumiti siya, nakipagkamay, at tumango. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong pamilyar, maayos, at kontrolado. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa isang business partner, ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang sulok ng ballroom. Sa isang saglit, nakita niya si Isabel na bahagyang hinihila si Migs palayo sa mga tao. Nakayuko si Isabel, may ibinubulong sa bata. Hindi marinig ni Ricardo ang mga salita, ngunit nakita niya ang reaksyon ni Migs, ang bahagyang pag-atras, ang takot na gumuhit sa kanyang mga mata bago ito mabilis na nawala at napalitan ng blangkong ekspresyon. Kumunot ang noo ni Ricardo. Baka pinapaalalahanan lang niya ang bata tungkol sa kanyang speech. Bulong niya sa sarili. Masyado lang akong pagod. Iwinaksin niya ang nakita at muling ibinaling ang atensyon sa kanyang kausap. Ngunit ang imahe ay nanatili sa gilid ng kanyang isipan, isang maliit na batong gumugulo sa kalmadong tubig. Maya-maya pa, lumapit sa kanya si Mr. De Villa, isa sa mga pinakamalaking investor ng kumpanya. Ricardo, you're a lucky man, sabi ng matandang lalaki. Tinatapik siya sa balikat. A beautiful and devoted wife, at napakabuting ina kay Migs. I saw how attentive she is to him. Salamat, Alberto, sagot ni Ricardo. Ngunit ang mga salita ay tila may kakaibang lasa sa kanyang bibig. Napakabuting ina. Sa isang iglap, naalala niya ang halakhak ni Eliza habang naglalaro sila ni Migs sa hardin. Isang tunay at walang halong pagmamahal. Napalitan iyon ng imahe ni Isabel, ang kanyang perpektong nangiti at ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa braso ni Migs kanina. Naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na kirot. Excuse me, sabi niya kay Mr. De Villa. Kailangan niya ng hangin. Habang naglalakad siya patungo sa balcony, nakita niya si Yoli na nagmamadaling lumapit sa kanya. Ang mukha ng kasambahay ay may bahid ng desperasyon. Sir Ricardo. Simula ni Yoli, ang boses ay nanginginig. Ngunit bago pa man niya madugtungan ang kanyang sasabihin, lumitaw si Isabel sa tabi nila. Hindi ito nagsalita. Isang matalim na tingin lang ang ipinukol nito kay Yoli. Isang tingin na puno ng babala. Agad na, napayuko si Yoli. Paumanhin po, sir. May kukunin lang po ako, sabi nito.
at mabilis na umalis na para bang isang asong napagalitan. Hindi maintindihan ni Ricardo ang nangyari. Tiningnan niya si Isabel na ngayon ay nakangiti na ulit sa kanya na para bang walang kakaibang naganap. Ano yon? Tanong niya. Wala yun, darling. Malambing na sagot ni Isabel. Inaayos ang kurbata ni Ricardo. Medyo nalilito lang siguro si Yoli sa dami ng tao. Alam mo na, a simple woman in a big world. May mali. Isang alarmang nagsimulang tumunog sa kaibuturan ng isipan ni Ricardo. Isang tunog na matagal na niyang hindi pinapansin. Ngunit bago pa niya ito mapag-isipan, inakbayan siya ni Isabel. Halika, darling. Malapit nang magsalita si Migs. We should be in front to support him. Napadpad ang tingin ni Ricardo sa entablado. Nakatayo na roon ang kanyang anak, maliit at nag-iisa sa ilalim ng nakakasilaw na spotlight. Ang mukha ni Migs ay maputla. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang mikropono. Kitang-kita mula sa malayo ang panginginig nito. Naramdaman ni Ricardo ang paghigpit ng kanyang dibdib. Bakit niya hinayaang mangyari ito? Bakit parang isang tupa ang kanyang anak na ihahain sa harap ng daan-daang lobo? Isang malakas na boses mula sa MC ang bumasag sa kanyang pag-iisip. At ngayon mga kaibigan, pakinggan natin ang isang mensahe mula sa nag-iisang tagapagmana ng Sandoval Legacy. Walang iba kundi si Miguel Sandoval. Isang magalang na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Ricardo. This is it! Bulong nito. Ang boses ay puno ng kasabikan. Nakatayo si Migs sa entablado. Nakatingin sa dagat ng mga mukha sa kanyang harapan. Ngunit ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Sa kanila. Nakita ni Ricardo ang pagbuka ng bibig ng kanyang anak. Ngunit walang salitang lumabas. Tanging isang mahinang, nanginginig na hininga. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Isabel. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi nagbabago. Ngunit ang kanyang ang mga mata niya ay tila nag-uutos, nagbabanta. Isang tahimik na utos na nabasa ni Ricardo kahit mula sa malayo. Magsalita ka. Ang liwanag ay nakakabulag. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Migs. Ang init ng spotlight sa kanyang balat ay tila nakakapaso. Ang katahimikan ng daan-daang tao sa kanyang harapan ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na ingay. Bumubulong ang isang boses sa kanyang isipan. Ang boses ni Tita Isabel. Huwag mo akong ipapahiya, Migs. Huwag mong ipapahiya ang pamilya. Sinubukan niyang huminga, ngunit tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Ang mikropono sa kanyang kamay ay madulas dahil sa pawis. Nakikita niya sila sa di kalayuan. Si Daddy, nakatayo roon, ang mukha ay isang blangkong maskara na hindi niya mabasa. At sa tabi nito, si Tita Isabel, nakangiti. Isang perpektong, nakakakilabot na ngiti. Magsalita ka. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Ang mga salitang pinag-ensayuhan niya nang paulit-ulit ay dapat na nandoon lang. Ngunit wala. Ang kanyang isipan ay isang blangkong papel. Mamagandang gabi po. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Isang mahinang tunog na halos lamunin ng malawak na ballroom. Narinig niya ang ilang mahinang pagtawa mula sa mga manonood. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Isang apoy ng kahihiyan na mabilis na kumalat sa buo niyang katawan. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Gusto niyang maging invisible. Nakita niyang kumilos si Tita Isabel. Ang nangiti nito ay mas lalong lumapad na para bang ito mismo ang hinihintay niyang mangyari. Umakyat ito sa entablado. Ang emerald na gown ay sumasayad sa sahig. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa na lalong nagpaliit sa kanya. Inakbayan siya nito. Isang kilos na sa unang tingin ay puno ng pagmamahal. Ngunit naramdaman ni Migs ang higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang balikat. Ang mga daliring bumaon sa kanyang laman
na parang mga kuko. Kinuha ni Isabel ang mikropono mula sa kanyang nanginginig na kamay. Isang karangalan po para sa amin na makasama kayong lahat ngayong gabi. Simula niya, ang boses ay malambing at puno ng pag-unawa. Ang aking anak, si Migs, ay medyo kinakabahan lang po. Humarap ito sa kanya, hinaplos ang kanyang buhok. It's okay, anak. Ngunit ang mga mata nito, na siya lang ang nakakakita, ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga ito ay malamig at matalim, puno ng tagumpay. Humarap ulit si Isabel sa mga manunood. Ang kanyang boses ay bumaba, naging mas solemne. Alam niyo po, it takes a special kind of courage for a special child like Migs to stand in front of all of you. Special child. Ang mga salitang yon ay tumama kay Migs na parang sampal. Nagpatuloy si Isabel, ang kanyang boses ay tila nanginginig sa kunwaring emosyon. Minsan, ang simpleng pagnanais na maging normal ay isang napakalaking hamon para sa kanya. But he tries. He really, really tries. And we are so proud of him for that. Narinig ni Migs ang mga bulungan ng awa mula sa mga tao. Kawawa naman. Ang bait ng stepmom niya. Ngunit hindi pa tapos si Isabel. Mayroon pa siyang huling patalim na ibabaon. Ngumiti ito, isang mangiting puno ng huwad na pagmamahal. Itinaas nito ang kanyang kamay. Kaya naman mga kaibigan, let's give my poor son a round of applause for his bravery. Poor son, kawawang anak. Sa isang iglap, ang buong ballroom ay napuno ng palakpakan. Ngunit para kay Migs, ang tunog na yon ay hindi papuri. Ito ay tunog ng panghuhusga. Ang bawat palakpak ay isang tapik sa balikat na nagsasabing, kawawa ka. Ang bawat ngiti ay isang maskara ng habag na nagtatago sa pang-aalipusta. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay tila natuyo sa init ng kanyang kahihiyan. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa sahig. Nilampasan niya ang nakangiting mukha ni Tita Isabel. Ang kanyang mga mata ay hinanap ang isang tao lang, ang kanyang ama. Nakatayo si Ricardo sa gitna ng nagpapalakpakang mga tao. Hindi gumagalaw, na para bang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay hindi na blanko. Ito ngayon ay isang larawan ng pagkabigla, ng kalituhan, at ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Migs noon, isang dahan-dahang pagkamulat. Sa mata ng kanyang ama, nagtanong si Migs. Isang tahimik na tanong na isinisigaw ng kanyang buong kaluluwa. Bakit Daddy? Bakit niyo po hinayaang mangyari to? Tumalikod siya. Sa gitna ng rumaragasang palakpakan, tinalikuran ni Migs ang liwanag ng entablado, ang ngiti ng kanyang tita, at ang mga matang nakatitig sa kanya. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa kanilang lahat. Ang palakpakan ay unti-unting namatay, napalitan ng isang alanganing katahimikan nang makita ng lahat ang pagtakbo ni Migs paalis ng entablado. Para kay Ricardo, ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng ballroom, ang mga mukha ng mga bisita, ang lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang papalayong likod ng kanyang anak. At ang tanong sa mga mata nito, bago ito tumalikod, isang tanong na tumagos sa kanyang puso na parang isang punyal. Bumaba si Isabel sa entablado. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong timpla ng pag-aalala at kalungkutan. Isang mahusay na aktres. Ricardo, I'm so sorry. Simula niya, hahawakan sana ang kanyang braso. Ngunit umiwas si Ricardo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tiningnan niya si Isabel hindi bilang asawa, hindi bilang isang business asset, kundi bilang isang estranghero. At sa ilalim ng maskara ng pag-aalala, may nakita siyang isang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Huwag, mariin niyang sabi. Sapat na para sila lang ang makarinig. Hindi niya ito tinawag na darling. Tumalikod siya at sinundan ng direksyon kung saan tumakbo si Migs.
Hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng kanilang mga bisita. Natagpuan niya si Migs sa isang fire exit, nakaupo sa malamig na semento ng hagdanan. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Ang maliliit na balikat nito ay nanginginig sa bawat pigil na hikbi. Dahan-dahang lumapit si Ricardo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salitang sorry o it's okay ay tila mga kasinungalingan. Umupo siya sa tabi nito. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog lang ng pag-iyak ni Migs ang maririnig. Sa wakas, inilagay ni Ricardo ang kanyang kamay sa likod ng kanyang anak. Isang alanganing haplos. Halos hindi niya na maalala kung kailan niya ito huling ginawa. Nagulat si Migs sa pagdampi. Nag-angat ito ng tingin. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Bakit po? Hindi makasagot si Ricardo dahil ang tanong ay para rin sa kanyang sarili. Bakit? Bakit niya hinayaang mangyari ito? Paano siya naging ganito kabulag? Sa halip na sumagot, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Niyakap niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nararamdaman ang panginginig ng payat nitong katawan. Patawarin mo ako, anak. Bulong niya. At sa pagsasabi ng mga salitang iyon, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng taon ng kanyang pagkukulang. Makalipas ang halos 1 oras, bumalik sila sa mansyon. Tahimik. Ang bigat sa loob ng sasakyan ay halos nakakasakal. Pagpasok nila sa bahay na abutan nila si Isabel sa sala, naghihintay. Ricardo, we need to talk, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Hindi ko sinasadya ang nangyari. I was just trying to help him. Help him? Hindi makapaniwalang ulit ni Ricardo. Isabel, you humiliated him in front of everyone. Hindi. Iniligtas ko siya. Nakita mo ba kung paano siya natigilan? I had to do something. Umiiyak na ngayon si Isabel. Isang pag-iyak na puno ng pagkukunwari. Gusto ko lang siyang protektahan. Mahal ko ang batang niya na parang tunay na anak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumalab kay Ricardo ang kanyang mga luha. Ang nakikita niya lang ay ang pagkalkula sa likod ng bawat salita. Umakyat ka na sa kwarto mo, Migs, sabi ni Ricardo sa anak. Sumunod naman ang bata, iniwan silang dalawa. Hinarap ni Ricardo si Isabel. Ang galit ay nagsisimula. Nang umakyat sa kanyang lalamunan, tapos na tayo sa pag-uusap na ito. Ricardo, please! Lumabas si Ricardo sa hardin para kumuha ng hangin, para ilayo ang sarili, bago pa siya makapagsabi ng isang bagay na pagsisisihan niya. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, lumapit sa kanya si Yoli. Ang matandang kasambahay ay may hawak na isang bagay sa kanyang nanginginig na mga kamay. Sir. Not now, Yoli. Pagod na sabi ni Ricardo. Sir, kailangan po. Pagpupumilit ni Yoli, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Panahon na po para malaman ninyo ang totoo. Inabot nito ang isang luma at naninilaw na sobre. Nagtaka si Ricardo. Ano ba to? Utang ko po ito kay Ma'am Eliza. Sabi ni Yoli, ang mga mata ay puno ng luha. Sinabi niya sa akin noon, ibigay ko lang daw po ito sa inyo. Kapag handa na kayong makinig. Kinuha ni Ricardo ang sulat. Pamilyar ang sulat kamay sa harap nito. Ang eleganteng pagkakasulat ng pangalan niya. Ang sulat kamay ni Eliza. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Umupo siya sa kanyang silyang leather. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Dahan-dahan, binuksan niya ang sobre, ang mga daliri ay nanginginig. Ang papel sa loob ay marupok na sa katagalan. Mahal kong Ricardo, kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. At marahil, may isang bagay na nangyari na nagtulak sa'yo para hanapin ang katotohanan. May isang sikreto. Mahal ko. Isang sikreto na ipinatago sa akin ng iyong mga magulang. Isang sikretong nagpabigat sa aking puso sa loob ng maraming taon. Hindi ka nag-iisang anak, Ricardo. Mayroon kang isang kapatid.
Isang nakababatang kapatid na lalaki. Ang pangalan niya ay Benigno. Ang pangalang Benigno ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na opisina. Tila isang salitang banyaga. Ngunit sa kaibuturan ng isipan ni Ricardo, mayroon itong kakaibang bigat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinagpatuloy niya ang pagbabasa sa sulat ng kanyang yumaong asawa. Ipinanganak siyang may bingot, Ricardo. Isang maliit na depekto sa labi na madali sanang naitama ng operasyon. Ngunit para sa iyong ama, ito ay isang kahihiyan. Isang mantsa sa perpektong pangalan ng mga Sandoval. Napahigpit ang hawak ni Ricardo sa papel. Ang kanyang ama. Isang taong istrikto, laging bukambibig ang karangalan at reputasyon. Hindi niya matanggap. Tinawag niya itong sumpa. At sa kabila ng pagmamakaawa ng iyong ina, gumawa siya ng paraan. Isang gabi, habang ikaw ay natutulog, ipinamigay niya ang bata. Ipinatapon niya ang sarili niyang anak na parang isang basahan. Isang imahe ang biglang sumulpot sa isipan ni Ricardo. Madilim, malabo. Isang panaginip na paulit-ulit na bumabalik sa kanya noong bata pa siya. Isang panaginip na kalaunan ay naglaho na lang. Isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, nakasilip sa siwang ng pinto ng kwarto ng kanyang mga magulang. Nagpapatuloy ang sulat ni Eliza. Sinabi sa akin ng iyong ina, ang lahat bago siya namatay. Ang pagsisisi ay unti-unting pumatay sa kanya. Sinubukan kong hanapin si Benigno, Ricardo. Ngunit masyadong mahusay magtago ng sikreto ang iyong ama. Isang boses, ang galit na boses ng kanyang ama. Ang umiiyak na boses ng kanyang ina. Hindi, huwag mong kunin ang anak ko. Ang alaala ay unti-unting lumilinaw. Hindi ito isang panaginip. Naisip ko marahil ay nakita mo. Marahil ay may bahagi sa iyo na nakakaalala. Dahil minsan, sa paraan ng pagtingin mo kay Migs, kapag siya ay nadadapa, kapag nahihirapan siya sa kanyang leg brace, may nakikita akong takot sa iyong mga mata. Isang takot na lumayo, na para bang ang kanyang kahinaan ay isang salamin ng isang bagay na ayaw mong harapin. Ang huling mga salita sa sulat ang tuluyang bumasag sa pader na itinayo ni Ricardo sa paligid ng kanyang alaala. Ang pader ay gumuho at ang lahat ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na agos. Ang eksena mula sa nakaraan. Nakatayo ang maliit na si Ricardo sa dilim, nanginginig. Nakikita niya ang kanyang ama, na hila-hila ang kanyang ina, palabas ng isang kwarto. Sa loob ng kwartong iyon, may isang sanggol na umiiyak. Isa siyang kahihiyan, sigaw ng kanyang ama. Anak natin siya. Humahagulgol ang kanyang ina. May isang estrangherong lalaki sa sala, nakatayo malapit sa pinto. May dala itong basket. Kinuha ng kanyang ama ang sanggol mula sa kuna. Ang sanggol ay may maliit na hiwa sa labi. Ibinigay niya ito sa estranghero. Dalhin mo na siya sa malayo. Siguraduhin mong hindi na siya babalik dito kailanman. Isinara ang pinto. Ang pag-iyak ng sanggol ay naglaho. Ang kanyang ina ay napaluhod sa sahig. Ang kanyang pag-iyak ay isang tunog ng purong pagkasira. Ang kanyang ama ay lumingon. Nakita nito si Ricardo na nakatayo sa dilim. Lumapit ito, lumuhod para maging kapantay niya. Ang mga mata ng kanyang ama ay malamig na parang yelo. Wala kang nakita. Wala kang narinig. Naiintindihan mo ba? Tumango ang batang si Ricardo, hindi dahil sa pag-unawa, kundi dahil sa takot. At mula sa gabing iyon, natutunan niyang ibaon ang lahat sa limot. Pagbabalik sa kasalukuyan, binitiwan ni Ricardo ang sulat. Nahulog ito sa sahig. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang katotohanan ay isang nakakalasong lason na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang paglayo niya kay Migs, hindi lang ito dahil sa sakit ng pagkawala ni Eliza. Ito ay isang nakatanim na takot. Isang minanang kasalanan. Sa bawat pagkakataon na nakikita niya ang kahinaan ni Migs, ang kanyang kapansanan, nakikita niya ang anino ni Benigno.
ang anino ng kapatid na kanyang hinayaang itapon. At sa bawat pag-iwas niya, sa bawat pagtalikod niya, ginagaya niya ang kanyang ama. Siya ay naging ang halimaw na kanyang kinatakutan. Tumingin siya sa salamin, sa pader ng kanyang opisina. Ngunit hindi ang sarili niya ang nakita niya. Nakita niya ang malamig na mga mata ng kanyang ama. Hindi! Bulong niya. Ang sakit, ang pagsisisi, ang galit sa kanyang ama, at ang galit sa kanyang sarili ay nagsama-sama. Napasigaw siya. Isang sigaw na walang tunog. Isang sigaw mula sa kaibuturan ng isang kaluluwang nawasak. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang buhok. Ang perpektong mundo ni Ricardo Sandoval ay gumuho, at sa mga guho nito, isang katotohanan ang nanatiling nakatayo. Kailangan niyang itama ang isang pagkakamaling nagsimula pa, bago pa man siya matutong magmahal. At alam niya kung saan magsisimula. Hindi natulog si Ricardo ng gabing iyon. Naupo siya sa kanyang opisina, sa gitna ng dilim, habang ang mga multo ng nakaraan at ang mga kasalanan ng kasalukuyan ay umiikot sa kanyang isipan. Pagsikat ng araw, hindi na siya ang dating Ricardo Sandoval. Ang lalaking puno ng pag-aalinlangan at pagkabulag ay wala na. Ang natira ay isang taong may malinaw na layunin, na hinubog ng sakit at pinatigas ng katotohanan. Kalmado siyang umakyat sa hagdanan. Kumatok siya sa kwarto ni Isabel. Binuksan nito ang pinto, nakasuot ng isang mamahaling silk robe. Ang mga mata nito ay bahagyang namumugto. Isang epektibong resulta ng ilang oras na pagsasanay sa pag-iyak. Ricardo, darling, simula niya. Ang boses ay malambing. Nag-alala ako sa'yo. Hindi ka natulog sa kwarto natin. Mag-impake ka ng mga gamit mo, Isabel, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nakakatakot. Natigilan si Isabel. Anong sinasabi mo? Aalis tayo? Ikaw, pagtatama ni Ricardo. Ikaw ang aalis. Ang pagkukunwari sa mukha ni Isabel ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito, at pagkatapos, ng galit. Ano ang karapatan mong paalisin ako? Asawa mo ako. Pumasok ka sa opisina ko, utos ni Ricardo. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. May kailangan kang makita. Nag-aalangang sumunod si Isabel. Pagpasok nila sa opisina, isinara ni Ricardo ang pinto. Sa ibabaw ng kanyang mahogany desk, may dalawang bagay. Ang sulat ni Eliza at isang makapal na brown envelope na kani-kanina lang inihatid ng kanyang private investigator. Alam mo ba kung ano ang pinakakinamumuhian ko sa lahat, Isabel? Tanong ni Ricardo. Hindi pa rin ito tinitingnan. Nakatalikod habang nakatingin sa bintana. Ang kasinungalingan. Hindi kita maintindihan, Ricardo. Huwag mo na akong tawaging Ricardo. Sabi niya, dahan-dahang humarap. Ang mga kaibigan ko lang at ang pamilya ko ang tumatawag sa akin niyan. At hindi ka kabilang sa kanila. Kinuha niya ang brown envelope at inihagis ito sa mesa. Kumalat ang laman nito. Mga litrato. Mga litrato ng isang maliit, sira-sirang bahay sa probinsya. Mga litrato ng isang matandang babae at lalaki na halatang hirap na hirap sa buhay. Sino sila? Tanong ni Ricardo. Kahit alam na niya ang sagot. Namutla si Isabel. Ang kanyang perpektong postura ay nagsimulang gumuho. Hindi ko sila kilala. Talaga? Kinuha ni Ricardo ang isang birth certificate mula sa envelope. Isabela de la Cruz, ipinanganak sa San Isidro. Mga magulang, Elena at Antonio de la Cruz. Ang sabi mo sa akin, ulila ka na. Ang sabi mo, galing ka sa isang lumang respetadong pamilya sa Visayas na naubos na ang yaman. Isa palang malaking kasinungalingan. Ginawa ko lang yun para sa'yo, para sa atin. Sigaw ni Isabel. Ang boses ay puno ng desperasyon. Sino ang magkakagusto sa isang babaeng galing sa wala? Si Eliza. Simpleng sagot ni Ricardo.
At ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang unang asawa ay tila isang sampal kay Isabel. Hindi niya kailangang magsinungaling kung sino siya dahil ang halaga niya ay nasa kanyang puso, hindi sa kanyang pangalan. Lumapit si Ricardo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel ang tunay na galit sa mga mata ng kanyang asawa. Pero hindi lang yan ang kasalanan mo. Patuloy ni Ricardo. Ang boses ay bumaba. Naging mas mapanganib. Ang ginawa mo sa anak ko. Ang bawat masasakit na salitang ibinulong mo sa kanya kapag akala mo walang nakakarinig. Ang bawat pagpaparamdam mo sa kanya na isa siyang pabigat. Inaalagaan ko siya. Hindi, ginagamit mo siya. Ginagamit mo siya bilang salamin ng lahat ng kinamumuhian mo sa sarili mo, ang iyong di perpektong nakaraan. Inilipat mo sa isang inosenteng bata ang lahat ng galit mo sa mundo. Napaurong si Isabel, napasandal sa pader. Wala na siyang maisagot. Ang bahay na ito, sabi ni Ricardo, iginagala ang kanyang kamay, ay itinayo sa pagmamahal ni Eliza. Ang bawat sulok nito ay may ala-ala niya at dinungisan mo ang lahat ng yun sa iyong pagpapanggap at kalupitan. Binuksan niya ang pinto. Umalis ka na. Ngayon din, ipapadala ko na lang ang mga gamit mo kung saan mo man gusto. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa anak ko. Kailanman. Sa huling pagkakataon, ang maskara ni Isabel ay tuluyang nalaglag at ang lumabas ay purong puot. Ang kanyang mukha ay naging pangit dahil sa galit. Magsisisi ka, Ricardo. Sigaw niya kaya ang boses ay garalgal. Sisirain kita. Sisirain ko ang pangalan mo. Subukan mo. Walang takot na sagot ni Ricardo. Wala nang mas masisira pa sa isang taong nasira na at buo na ulit. Ngayon, umalis ka na sa pamamahay. Hayko. Tumalikod si Ricardo. Hindi na muling tiningnan si Isabel habang ito ay nagmamadaling umalis. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng galit na tunog sa sahig na gawa sa marmol, papalayo, hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Ricardo sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na malaya na siyang huminga. Lumipas ang ilang araw sa mansyon ng mga Sandoval sa isang kakaibang katahimikan. Ang presensya ni Isabel, na dati parang isang mabigat na ulap na nakalukob sa buong bahay, ay naglaho na. Ngunit ang naiwang espasyo ay hindi pa rin napupuno ng liwanag. Ito ay isang espasyo ng pag-aalinlangan at mga hindi nasasagot na tanong. Isang umaga, kumatok si Ricardo sa kwarto ni Migs. Binuksan niya ito at nakita ang kanyang anak na nakaupo sa tabi ng bintana, nagdo-drawing. Pumasok si Ricardo at umupo sa kama, sa tapat niya. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Anak! Basag ni Ricardo sa katahimikan. Nag-angat ng tingin si Migs. Ang kanyang mga mata ay maingat, naghihintay. May kailangan tayong puntahan, sabi ni Ricardo. Tayong dalawa. Hindi nagtanong si Migs kung saan. Tumango lang siya. Marahil ay naramdaman niya na ito ay mahalaga. Kinabukasan, lulan ng isang simpleng SUV, iniwan nila ang Maynila. Walang driver. Si Ricardo mismo ang nagmamaneho. Sa passenger seat, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, si Migs. Ang tanging dala nilang impormasyon ay ang mga bakas na nahanap ni Eliza noon na nakasulat sa likod ng kanyang sulat, ang pangalan ng isang maliit na bayan sa probinsya ng Laguna at ang pangalan ng isang komadrona na matagal nang retirado. Ito ay isang suntok sa buwan, ngunit para kay Ricardo, ito na ang pinakamahalagang business trip ng kanyang buhay. Habang bumibiyahe sila, sinubukan ni Ricardo na buksan ang isang pag-uusap. Kamusta ang pag-aaral mo? Isang pilit na tanong. Okay lang po, sagot ni Migs. Hindi inaalis ang tingin sa mga puno sa labas. Sinubukan ulit ni Ricardo. Migs, tungkol sa nangyari. Sa party? Okay na po yun, Dad.
Putol ni Migs. Ngunit alam ni Ricardo na hindi. Hindi. Hindi okay. At kasalanan ko yon. Dapat pinrotektahan kita. Sa wakas, lumingon si Migs. Sa mga mata nito, wala nang tanong, wala nang sakit. Tanging isang uri ng pagod. Lagi naman po akong mag-isa, Dad. Sanay na po ako. Ang mga salitang yun ay mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi na ngayon, mariing sabi ni Ricardo. Pangako yan. Pagdating nila sa maliit at tahimik na bayan ng San Isidro, tila sila bumalik sa nakaraan. Ang hangin ay malinis, ang mga bahay ay simple, at ang mga tao ay mababagal kumilos. Nagtanong-tanong sila. Ang pangalan ng komadrona, si Aling Sion, ay pamilyar pa rin sa mga matatanda. Itinuro sila sa isang maliit na bahay na kubo sa dulo ng isang maalikabok na kalsada. Naabutan nila ang isang napakatandang babae na nakaupo sa isang tumba-tumba sa beranda. Ang mga mata nito ay malabo na, ngunit ang kanyang isipan ay matalas pa. Sandoval? Ulit ng matanda, matapos magpakilala si Ricardo. Matagal na mula, nang huli kong narinig ang apelyidong yan. Ikinuwento ni Ricardo ang kanyang pakay. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Aling Sion ay tila may inaalala. Naalala ko ang gabing iyon, sabi ng matanda. Isang mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng bahay ko. Isang lalaking mukhang importante at isang sanggol, umiiyak ang bata, may bingot. Napahigpit ang hawak ni Ricardo sa braso ng kanyang upuan. Pinakiusapan ako ng lalaki na humanap ng pamilyang aampon sa bata. Binigyan niya ako ng malaking halaga. Sinabi niya na ang bata ay magdudulot ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Nagbuntong hininga si Aling Sion. Noong mga panahong iyon, malaki ang takot ng mga tao. Pero alam kong hindi kasalanan ng bata. Saan niyo po siya dinala? Halos pabulong na tanong ni Ricardo. May isang mag-asawang magsasaka na matagal nang gustong magkaanak. Sina Carding at Maria, mabubuting tao. Sila ang kumupkop sa bata. Pinalaki nila itong parang tunay na anak. Nasaan na po sila ngayon? Tanong ni Ricardo. Ang puso ay kumakabog sa pag-asa at kaba. Itinuro ni Aling Sion ang direksyon ng mga bukirin sa paanan ng isang bundok. Sa may dulo ng kalsadang yan, may makikita kayong isang maliit na bukid. May tanim na mga puno ng mangga. Doon sila nakatira. Simple lang ang buhay nila, pero masaya. Nagpasalamat sila ng lubos at nag-iwan ng tulong pinansyal na pilit tinanggihan ng matanda, ngunit ipinilit pa rin ni Ricardo. Habang pabalik sila sa sasakyan, nagsalita si Migs sa unang pagkakataon ng may tunay na interes. Dad, may tito po talaga ako? Oo, anak, sagot ni Ricardo. Inakbayan niya ang kanyang anak. Mayroon kang tito at sana mapatawad niya ako. Sinunod nila ang direksyon. Ang kalsada ay naging baku-bako. Pagkatapos ng ilang minuto, natanaw nila ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy na papaligiran ng mga puno ng mangga. May usok na nagmumula sa isang maliit na pugon sa gilid. Huminto ang sasakyan. Nagkatinginan si Ricardo at si Migs. Ito na. Bumaba sila ng sasakyan. Habang naglalakad sila palapit, isang lalaki ang lumabas mula sa bahay. May dalang isang basket ng mga bagong pitas na gulay. Ang lalaki ay nasa mga 40 anyos. Simple ang kanyang kasuotan. Ang balat ay kayumanggi dahil sa araw. At sa kanyang labi, may isang peklat. Isang peklat na nagsasabi ng buong kwento. Ngunit ang kanyang ang mga mata niya ay eksaktong katulad ng mga mata ni Ricardo. Huminto ang lalaki nang makita sila. Ngumiti ito ng bahagya. Maari ko po ba kayong matulungan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon at mabait. Natigilan si Ricardo. Ang lahat ng salitang inihanda niya ay naglaho. Ang tanging nagawa niya ay tumitig sa mukha ng kapatid na hindi niya nakilala. Sa kapatid na hinayaan niyang mawala. Nakatayo si Ricardo sa ilalim ng puno ng mangga. Kaharap ang lalaking may mga mata na katulad ng sa kanya.
Ang hangin sa bukid ay sariwa, ngunit para kay Ricardo, tila napakahirap huminga. Benigno. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong, isang salitang matagal nang nakakulong. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki, nagtataka. Ako nga po, magkakilala po ba tayo? Bumagsak ang mga balikat ni Ricardo. Ang bigat ng 40 taon ng kasinungalingan at pagkakasala ay tila bumagsak sa kanya sa isang iglap. Ako. Nagsimula siya, ngunit ang kanyang boses ay nabsag. Ako si Ricardo. Walang reaksyon si Benigno. Ang pangalan ay walang kahulugan sa kanya. Ricardo Sandoval. Pagpapatuloy ni Ricardo, pinipilit na buuin ang mga salita. Ako. Kapatid mo ako. Ang nangiti sa mukha ni Benigno ay dahan-dahang naglaho. Tiningnan niya si Ricardo mula ulo hanggang paa. Ang mamahaling damit, ang makintab na sapatos, ang kotseng nakaparada sa di kalayuan. Pagkatapos, tiningnan niya si Migs na tahimik na nakatayo sa likod ni Ricardo. Patawad, sabi ni Benigno, umiling ito. Nagkakamali po yata kayo. Ang mga magulang ko po ay sina Carding at Maria. Sila po ang nagpalaki sa akin. Isa lang po akong simpleng magsasaka. Hindi. Pagpupumilit ni Ricardo, humakbang siya palapit. Ang tunay nating ama. Ang tunay nating ina. Sa puntong yun, lumabas mula sa bahay ang isang babae. Kasunod ang 2 maliliit na bata. Ben, sino yang mga bisita? Hindi ko po alam, mahal. Sagot ni Benigno, ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Ricardo. Alam ni Ricardo na kailangan niyang sabihin ang lahat. At dito, sa ilalim ng lilim ng mga puno, sa harap ng pamilyang binuo ng kanyang kapatid mula sa wala, ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang ama, sa pagiging obsessed nito sa perpektong pangalan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang ina, sa kalungkutan nito. At sa huli, habang nanginginig ang boses, ikinuwento niya ang kanyang sariling alaala. Ang isang batang lalaki na nagtago sa dilim, isang duwag na saksi sa isang karumaldumal na krimen. Habang nagsasalita si Ricardo, nakikinig lang si Benigno. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng galit. Hindi rin ito nagpakita ng saya. Ito ay isang mukha ng isang taong matagal nang tinanggap ang kanyang kapalaran. Nang matapos si Ricardo, ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon. Kaya pala, mahinang sabi ni Benigno na para bang isang matagal nang palaisipan ang nasagot. Noong bata ako, lagi kong tinatanong sina Itay at Inay kung bakit iba ang itsura ko sa kanila. Ang sabi lang nila, espesyal daw ako, na ako raw ang regalo sa kanila ng langit. Tumingin siya kay Ricardo at sa unang pagkakataon, nakita ni Ricardo ang isang kislap ng emosyon sa mga mata nito. Hindi galit, kundi lungkot. Kaya pala may peklat ako, hindi dahil sa isang aksidente, tulad ng sabi nila. Hindi na napigilan ni Ricardo ang kanyang mga luha. Ang makapangyarihang CEO ng Sandoval Corporation ay umiyak na parang isang bata sa harap ng kanyang nawawalang kapatid. Patawarin mo ako, Benigno. Humagulgol siya. Kasalanan ko. Dapat may ginawa ako. Dapat. Isang mainit na kamay ang dumampi sa kanyang balikat. Si Benigno. Wala kang kasalanan, sabi ni Benigno. Ang boses ay mahinahon. Mga bata pa tayo noon. At paano mo lalabanan ang isang taong katulad ng ama natin? Ang salitang natin ay tumama kay Ricardo. Sa kabila ng lahat, kinikilala pa rin siya ni Benigno. Sa sandaling iyon, si Migs, na kanina patahimik, ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang paglakad ay medyo paika-ika. Ang tunog ng kanyang leg brace ay maririnig sa katahimikan. Napatingin si Benigno sa bata. Tiningnan niya ang leg brace. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Migs. Lumuhod si Benigno para maging kapantay niya ang pamangkin.
Ang kilos ay puno ng natural na kabaitan, walang bahid ng paghuhusga o awa. Ngumiti siya, isang tunay at mainit na ngiti na nagpaliwanag sa peklat sa kanyang labi. Lahat tayo ay may peklat, pamangkin, malumanay na sabi ni Benigno, habang marahang idinadampi ang kanyang daliri sa metal na brace. Ang iba ay nasa labas, ang iba ay nasa loob. Nag-angat ng tingin si Migs. Sa buong buhay niya, ang kanyang kapansanan ay palaging itinuturing na isang kahinaan, isang bagay na dapat ikahiya. Ngunit sa paraan ng pagsabi nito ng kanyang bagong kilalang tito, tila ito ay naging isang simbolo ng lakas. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng bukirin, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Migs. Isang ngiting totoo, walang halong takot, at puno ng pag-asa. Niyakap ni Ricardo ang kanyang anak at ang kanyang kapatid. Tatlong lalaking pinaghiwalay ng nakaraan, ngunit pinagbuklod ng mga peklat na kanilang pinagsasaluhan. Hindi ko kailangan ng yaman mo, kuya, bulong ni Benigno habang magkayakap sila. Pero kung pamilya ang pag-uusapan, matagal na kitang hinihintay. Hindi na bumalik sa dati ang mansyon ng mga Sandoval. Ang malalamig at malalawak na pasilyo ay napuno ng bagong buhay. Hindi lumipat si Benigno at ang kanyang pamilya sa mansyon. Mas pinili nila ang simpleng buhay sa kanilang bukid sa Laguna. Ngunit halos linggo-linggo, ang lumang SUV ni Ricardo ay bumibiyahe papunta roon. Lulan ang isang amang sabik makabawi sa nawalang panahon at isang anak na unti-unting natututong ngumiti muli. Minsan, sila naman ang bumibisita sa Maynila. Ang mga apo ni Benigno na hindi sanay sa laki ng bahay ay naghahabulan sa hardin. Ang kanilang mga halakhak ay umalingaw-ngaw sa mga pader na dati saksi lamang sa lungkot. Tinuruan nila si Migs na umakyat sa puno at manghuli ng tutubi. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Migs na hindi siya naiiba. Isa lang siya sa kanila. Habang pinapanood ni Ricardo ang mga bata, ang kanyang anak at mga pamangkin na naglalaro sa hardin, madalas niyang naiisip si Eliza. Ito ang pangarap niya para sa kanila. Isang tahanang puno ng tawanan, hindi ng katahimikan. Isang araw, nabasa ni Ricardo sa isang tabloid ang tungkol kay Isabel. Matapos siyang umalis sa mansyon, sinubukan niyang sirain ang reputasyon ni Ricardo. Nagkakalat ng mga kwentong walang katotohanan. Ngunit nang malaman ng mga tao ang tungkol sa kanyang pekeng pagkatao, isang kwentong mabilis na isiniwalat ng mga taong binayaran ng mga kaaway ni Ricardo sa negosyo, siya ang naging tampulan ng tukso. Ikinahiya siya ng alta sosyedad na minsan niyang sinamba. Ang huling balita tungkol sa kanya ay nakita siyang papaalis ng bansa, mag-isa at talunan. Walang naramdamang saya si Ricardo, tanging awa. Si Isabel ay isang biktima rin ng kanyang sariling mga pangarap na nabaluktot. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Benigno sa beranda sa Laguna, ipinakita ni Ricardo ang isang blueprint. "Ano to, kuya?" tanong ni Benigno. "Isang plano," sagot ni Ricardo. "Lahat ng ito, ang yaman ng pamilya. Nabahiran ito ng kasalanan ng ating ama. Panahon na para linisin iyon. Panahon na para gamitin ito sa tama." Makalipas ang ilang buwan, isang malaking pagtitipon ang idinaos sa dating bakanting lote sa tabi ng mansyon ng mga Sandoval. Ngunit hindi ito isang marangyang party. Ito ay isang simpleng seremonya sa ilalim ng kalangitan. Nakatayo sa isang maliit na entablado si Ricardo, kasama si Migs sa kanyang tabi at si Benigno sa kabila. Sa kanyang likuran, isang malaking banner ang nakasabit. The Eliza's Garden Foundation, a haven for children with special needs. Humarap si Ricardo sa mga panauhin, mga doktor, therapist, mga pamilya ng mga batang may espesyal na pangangailangan at ilang piling miyembro ng media. "Magandang hapon po." Simula niya, ang kanyang boses
ay hindi na boses ng isang palalong CEO, kundi boses ng isang amang natuto sa kanyang mga pagkakamali. Hindi niya ikinuwento ang mga tagumpay ng kanyang kumpanya. Sa halip, ikinuwento niya ang isang kwento ng pamilya. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang batang lalaking may bingot na itinuring na kahihiyan. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang batang lalaking may kapansanan sa paa na naramdamang mag-isa sa isang malaking bahay. Matagal na panahon, pagpapatuloy niya, ang mga mata ay nag-uumpisang mamasa. Itinuro sa akin na ang halaga ng isang pangalan ay nakabatay sa perfection, ngunit natutunan ko sa masakit na paraan na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa labas. Ito ay nasa kakayahang magmahal ng walang kondisyon. Tumingin siya kay Benigno, pagkatapos ay kay Migs. Itinatag namin ang Eliza's Garden hindi lang para alalahanin ang aking asawa, kundi para ipangako sa kanya na ang kanyang legacy ng pagmamahal ay magpapatuloy. Ang hardin na ito ay hindi lang isang pangalan. Ito ay isang pangako, isang lugar kung saan ang bawat bata, anuman ang kanyang di kasakdalan, ay ituturing na isang magandang bulaklak na may karapatang mamukadkad. Nagpalakpakan ang mga tao, isang palakpakang puno ng pag-unawa at pag-asa. Nang matapos ang seremonya, 3 lalaki ang naiwan sa gitna ng lupain kung saan itatayo ang pundasyon. Si Ricardo, ang amang natubos, si Benigno, ang kapatid na natagpuan, at si Migs, ang anak na sa wakas ay malaya na. May isang maliit na sapling ng puno ng mangga sa gitna ng lote. Magkakasama, kumuha sila ng mga pala at nagsimulang maglagay ng lupa sa paligid ng puno. Habang nagtatrabaho sila, ang sikat ng papalubog na araw ay tumama sa kanilang mga mukha. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang kapatid at ang kanyang anak, ang kanyang tunay na yaman, ang kanyang tunay na pamilya. At sa ilalim ng kalangitan na kulay kahel, alam niyang sa wakas, nakauwi na siya.